Siyempre. Pinangalanan nila partner, mga kasama, yung mga politiko at DPWH officials sa di umano nang hingi ng 10 to 25% share sa mga proyekto na kanila pong napanalunan. Isa rin po sa mga binanggit si Pasig City Congressman Roman Romulo at yung kanyang mga staff. Maaari ba nating mapakinggan yung binanggit mismo ni Ginoong Curly Diskaya? Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Yan pong bahagi ng pahayag kahapon ni Ginoong Curly Diskaya. At makakausap po natin si Representative Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City. Magandang umaga po sa inyo, Kong Roman, si Xander po at si Angel. Good morning, Kong! Yes, good morning Sander and good morning Angel. Salamat po sa pagkakataon po na makausap kayo. Opo, at ang unang tanong ho namin, kayo po ay nakamonitor kahapon dun sa pahayag po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano ho ang inyong reaksyon sa pagbanggit po ng inyong pangalan? Una po, narinig ko rin po yung introduction po ninyo ngayon. Plinay po ninyo yung sinabi po niya kahapon. Opo. Yung sinabi po niya, maliwanag po, hindi ko po mga staff yun. Mga sa DPWH po ang mga binanggit niyang pangalan. Hindi po sa office ko yon. Para Okay. maliwanag lang. Opo. Pangalawa po, ay sa totoo po, meron din akong committee meeting kahapon. So habang nasa committee meeting ako, may mga tumatawag yung meeting ko, may mga nagte-text na binanggit nga raw pangalan ko. Sabi ko sa kanila, nag-chair not true, nag-chair lang ako ng isang committee meeting, pero pagkatapos pwede tayo kasi maganda rin po naman yung paksa namin kahapon sa Committee on Education So gusto ko rin matapos 'yon. So pagkatapos po ng meeting, doon ko na lang po talaga nalaman yung buong storya. At sinabi naman po sa akin ng office na base sa affidavit po na sinubmit ng mag-asawa, parang madalas ako yung binabanggit. Pero nung tinanong po sila ng diretso ni Senator Marcoleta ata kung nakausap nila ako or kung naka-text nila ako, sagot po nila hindi. Doon pa lamang kitang-kita naman po, hearsay na po yung sinasabi nila. Sabi nga po nila, matagal na sila dyan sa na contractor, private at sa gobyerno. Alam na po nila yung kalakaran. Sinabi naman po nila, alam na po nila lahat yan, pero biktima raw sila ng sistema. Sa totoo po, kung totoo, lahat po yun, tapos hindi po nila ako tinawagan, kahit sa office ko man lang. Again po, syempre hindi naman nila ako matawag dahil hindi naman kami magkasama sa politika. Pero again po, doon pa lamang, doon sa sagot po nila, hearsay na po yun, yung pa lamang. Okay, Congressman, so ano po yung mga konkretong mga ebidensya o mga dokumento na inyo pong ipapakita para patunayan na hindi po kayo sangkot dito? Yes. Ma'am, bakit ako yung magpapatunay? Sila yung nagsabi, nag-allege na ako ay dinawit nila dito. Pero base sa sarili lang testimony, nung tinanong sila, wala naman silang contact sa akin. So sa totoo po, hindi ba dapat sila ang tanungin natin kung ano ang hawak nila? Kasi sa totoo po, hindi naman po talaga kami magkakasama, pati sa politika. So, wala ho talaga eh. Hindi ba dapat sila ang tanungin kung ano yung... Kasi nung tinanong sila po of course, sa affidavit nila, parang ako yung gusto nilang banggitin lagi. Pero pagdating ng testimony, tinanong naman po sila. Kung hindi naman raw nila ako nakakausap, hindi rin nila ako nakaka-text. So, bakit ako nasama? Dapat tanungin po sila. Ayun na nga, kung hindi po kayo magkakakilala, ano po ang sa tingin yung... Hindi po. Again po, mali na naman po yan kasi dyan na po isa lahat. Tandaan po natin, tumakbo po sila kalaban namin noon. So magkakilala po kami. Okay. Dahil sila po yung team na lumaban po sa amin So magkakilala kami at bago pa po noon, tinanong rin kasi po sa akin yun, baka sabi sa akin, kung meron ba kayong picture together? Sa totoo, ang naalala ko po, na huli naming nagkita,
before elections pa po yun, ay pareho, lahat kami naging sponsor sa isang binyagan o confirmation. Nasisigurado ko naman, may picture yun. Pero kung hindi doctrine yun, lalabas naman po talaga doon. Chapel po yun. At siguro kahit yung pare makakapagpatunay na yung araw na yun may confirmation or kahit yung yung pamilya mismo or baptism. So again po, para baka mamaya kasi masabi ninyo na sinabi kong hindi nagkasama nga po kami sa ganun. Sa event lang. Yung partido namin pero nagkalaban rin po kami sa politika, kaya hindi maiiwasan na syempre kilala ko sila, kilala nila ako. Opo. Kung since noong nakarang halalan po kayo po ay magkaalyado ni Pasig City Mayor Vico Sotto na nakalaban po ng mga Diskaya, palagay niyo po ba yun ho yung dahilan kung bakit po kayo idinadawit nila Curly at ni Sara? Again po, ang mas magandang sumagot yan kasi sinabi naman nila, hindi nila ako nakakausap, hindi nila ako nakaka-text, wala naman sinabi sila na ako yung humingi. At hindi po ako humingi sa kanila. Kaya at the end of the day po, dapat sila ang sumagot. Ano ang basihan nila? Ano ang hawak nila? At bakit nila ako sinama? Kasi mahirap naman po sabihin na dahil sa mga kung ano-anong rason. Mas maganda na sila na ang sumagot. Opo. Pero handa po ba kayo, Congressman Romulo, na sumailalim sa investigasyon na itong bubuing independent body o ng COA para po linisin ang inyong pangalan? Oh, definitely po. Definitely po. Kasi wala naman po talaga akong Una-una talaga hindi ako nakikialam sa bidding. Hindi ko alam kung sino yung mga nananalo, sino natatalo, kanino na award. Hindi ko po talaga alam lahat yan. Bakit talagang doon pa lamang po At ang pinakapatunay po niyan, kalaban po namin sa politika na nananalo pa po ng mga kontrata. Opo, kahapon din po may post si Mayor Vico Sotto na ang sabi po sa publiko, wag daw kaming maniwala dun sa paawa effect dahil parang ang gusto lang daw po ng mag-asawang Diskaya ay mailagay sila under state witness para hindi sila maparusahan. Again po, kanina na-interview po ako sa ibang stasyon na doon po habang naghihintay ako, narinig ko rin naman po doon na sinasabi naman po nung report doon na kahapon rin ata ay kinasuhan na po rin, kasama ata siya. Hindi ko rin sure, pwede naman ma-double check, pero yun ang rinig ko. So siguro nga po, kung nakasuhan po sila, lalong-lalo na po, kasi dapat hindi talaga malihis yung issue na ito Ito po, matagal na lagi may mga aligasyon na ganito sa lahat ng bagay. Pero ang isang maliwanag ay merong mga ghost projects. Yun po, hindi mo na kailangan ng masyadong patunay doon kasi kitang-kita naman. Yan na nga po, kung meron ng mga kasong gano'n, assuming tama yung narinig po, ay dapat po doon talaga nakafocus na. Again, lahat po i-focus, pero wag mawala yung eye on the ball doon sa mga obvious talaga. Opo. Dahil po sa pagkakaladkad na inyong pangalan dito po sa akusasyon na ito, paano nyo po mapapanatili ang tiwala ng inyong mga constituents dyan po sa Pasig City, Kong? Again po, sa totoo, syempre kahit paano ay aligasyon lang siya, pero kahit paano, katulad po ito, nabanggit ko rin po kanina, tinanong kasi po sa akin kahapon, magpa-file ka ba ng case o hindi? Sa totoo po, nung nalaman ko naman po yung testimony nila na sinabi naman nila na hindi nila ako nakakausap o hindi nila ako nakaka-text, naisip ko na po doon na yung pa lamang hearsay na, so dapat hindi ko napatulan yon. Pero hindi ko na dapat i-dignify. Pero sa totoo po, meron mga nakikita po ako na title na sangkot, meron mga nagsabi, yung mga panalita nila parang kasama na po ako base lang sa sinabi nung isang pwedeng makasuhan mismo, parang yung pa lamang parang kailangan naman siguro talaga gumawa na rin ng aksyon kasi yun po yung mga title po na sangkot, yung mga pananalita po ng iba na kasama sa mga parang guilty na kaagad, which titingnan po talaga yung buong konteksto. Sila mismo sa testimony nila, sinabi nila, hindi ako nakakausap at hindi ako nakaka-text. Sa mismong affidavit po nila, wala rin pong allegation ng ganun. Puro hearsay po ang sinasabi nila. Idagdag ko na rin po, yung binanggit din po kahapon, ang term pa nga ay bagman daw ninyo, sina DPWH Engineer yun, Ramos. Diba? Opo, hearsay po yun. Wala po akong bagman. Diba? So hearsay po rin again po yun.
ano yung basihan nila, yung statement niya na sinasabi niya, allegedly sinabi sa kanya yun. Yun nga po, hindi ba dapat yun pa lamang, ay dapat talaga, sa akin lang naman po ito, bago Apo. naman sana sinabi yon publicly, hindi ba dapat chinek muna po yon ng committee na ano yung basihan? Kasi, I mean, talagang ano po so, maniniwala po tayo sa salita nila, yun na yun, 100%. Parang hindi naman po ata fair din yun, di ba? Kasi sila nga po, ang umaamin, nasangkot sila. Tapos sila pa yung paniniwalaan. Diba? In line with that, Kong, ano po yung mga kaso na isasampa po natin sa mag-asawang Diskaya? Sa totoo po, no, again po, huwag tayong maano dito sa kaso. Pinag-iisipan natin kung ano. Ang importante po ay on the ball. Dapat hindi mawala yung investigasyon tungkol sa flood control ghost projects at yung mga substandard. Dapat po nakatuon po doon. Dito naman yung mga kaso po, in a way po, ay private naman po yun talaga. Pero mas mahalaga po dito, kung may mali sa sistema, mabago yung sistema. Opo. Ano ang masasabi po ninyo dun sa panukala naman ni Congress, kasamahan po ninyo sa Kongreso, si Congressman Chel Jokno, na yung mga pinangalanan daw po ng mga Diskaya ay ilabas yung inyong SALN o kaya po ay pumirma sa bank secrecy waiver? Yes, wala akong problema doon, especially po pag nandiyan na po yung independent commission. Again po, that is not a problem. Opo. Diyan po ba sa Pasig, Kong, kamusta po yung mga flood control project po na atin? Sa huling nakita ko po, ginagawa naman po, pero mas maganda siguro sila rin kung hindi naman po sila ang lahat ng flood control project, pero siguro mas maganda po talaga makita rin. Pero nakita ko naman po ongoing naman lahat. Maliban na lamang siguro dahil nabalitaan ko na nag-cancel ng mga lisensya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Opo, at si Senador Kiko Pangilinan, meron din po siyang pahayag na mukhang parang kumbaga half-truth lang yung sinasabi raw ng mga Diskaya dahil may pinoprotektahan daw sila ng mga lawmakers from 2016 to 2022. Well, I don't think po na half-truth simply because 2016 to 2022. Huwag naman po doon lang. Kasi sa totoo, pati yung mga binanggit kahapon, walang basihan. Opo. Baka meron pa ho kayong mga panghuling pananalita kung nakikinig po yung inyong mga constituents sa Pasig. Well, again, magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig at God bless po. Basta dire-diretso lang po tayo sa pagtatrabaho natin. Ayun, maraming salamat po. Eyes on the ball. Tama po, no, Kong? Yes po. Thank you po. Thank you po. Ingat. Salamat po, Salamat Kong. po si Representative Roman Romulo ng Pasig City. Ang sinasabi niya kasi, ito yung issue flood control Huwag tayong malihis. ng mga Diskaya. Oo. Diba? Kasi Eh, baka diversionary tactic na oo. naman ito, partner. Makalimutan na naman natin. Oo. Nasa ano nga yan, kung paano papatunayan yung itong mga akusasyon na ito. Kasi pure accusations pa lang naman. To be fair,